sa kasal ng aking nakababatang kapatid. Bilang isang 34 na taong gulang na babae, walang sabi-sabing ibinalandra ng aking ina ang isang apron sa aking dibdib sa harap ng lahat ng mga bisita at bumulong ng madiin. Isuot mo ito at manatili ka sa likod. Kapag tinanong nila kung sino ka, sabihin mong ikaw ang tagapangasiwa ng pagkain. Huwag mo kaming ipahiya tulad ng palagi mong ginagawa. Yung anak na huminto sa pag-aaral at nagwaldas ng lolo mo. Ang kuya kong si Dante ay nakatayo lang doon, ngumingiti ng walang sinasabi, alam ang katotohanan higit kanino man. Itinali ko ang apron. Nagbuhat ako ng mga bandehado habang sila ay nagtatawanan at nagiinuman. Pagkatapos ay biglang bumagsak ang lalaking ikakasal sa damuhan, nangingisay, nag-aapoy sa lagnat, at nag-aagaw buhay sa ilalim ng 38 gradong init ng araw. Habang nagpapanik ang lahat, binitawan ko ang bandehado, lumuhod, at nakipaglaban upang panatilihin siyang buhay gamit ang mismong mga kamay na 14 na taon nilang tinawag na walang silbi. Namutla ang mukha ng aking ina. Habang pinapanood niyang ang anak na babaeng binura niya sa pamilya, ay naging kaisa-isang dahilan kung bakit humihinga pa ang bago niyang manugang. Ang sumunod na nangyari sa ospital ay hindi lamang sumira sa kanilang kasinungalingan. Pinilit nito ang bawat isa sa kanila, nalunukin ang 14 na taon ng lason na ipinakain nila sa buong pamilya. Kung naranasan mo na ring ipahiya sa publiko ng sarili mong kadugo, mag-iwan ng komento ngayon din. Mag-iwan ng puso at sumubaybay. Nagsisimula pa lang ang totoong kwento. Para maintindihan ang apron na iyon, kailangan mong maintindihan ang pera ng aking lolo. Sa aming bahay sa Lipa, Batangas, ang lahat ay may papel na ginagampanan at ang mga papel na ito ay maagang ipinamahagi. Ang kuya kong si Dante, 3 taong matanda sa akin, ang paborito. Ano man ang sirain niya ay pinapalitan. Ano man ang simulan niya ay pinapalakpakan, kahit hindi niya ito tinatapos. Ang nakababata kong kapatid na si Ligaya, 5 taong bata sa akin, ang bunso, malambing, protektado, at minamahal. At ako ang taong hindi nangangailangan ng kahit ano. Natatandaan ko ang isang hapunan noong 12 taong gulang ako. Nagkukwento si Dante tungkol sa pagbubuhat ng bakal sa gimnasyo. Iwinawas-iwas ang kanyang tinidor na parang konduktor, at ang aking ina ay tumatawa pa bago pa man niya marating ang dulo ng kwento. Si Ligaya ay 7 taong gulang noon, kalahating tulog sa kanyang silya. Nasa lababo na ako noon at naghuhugas ng mga plato dahil doon na talaga ako dumidiretso pagkatapos kumain. Walang nag-utos nito ng malakas. Naging gawain ko na lang ito noon pa man. Hindi kailangan ni Tala ng tulong. Sinabi iyon minsan ng ina ko sa isang kapitbahay gamit ang maipagmamalaking boses na ginagamit ng mga nanay. Hindi niya kailanman kinailangan. Pakinggan man ay parang isang papuri, inabot ako ng 20 taon para maintindihan na isa pala itong hatol. Ang kaisa-isang taong nakakita sa akin ay ang aking lolo, si Lolo Erning Bautista. Siya ay isang retiradong mekaniko na may mga kamay na kasinggaspang ng balat ng puno at may nakasanayang isulat ang lahat. Bawat pisong kinita niya, ginastos, o ipinangako ay inililista sa isang lumang asul na kwaderno na sira-sira na ang gilid. Ginugol ko ang kalahati ng aking pagkabata sa kanyang talyer sa likod ng bahay, nag-aabot sa kanya ng mga gamit, nagtatanong ng mga bagay na sinasagot naman niya talaga. Nang masugatan ko ng malalim ang aking palad sa isang kagamitang panghasa noong 13 taong gulang ako, hindi siya nagpanik. Nilinis niya ito, binalot, at pinanood akong pinapanood siyang gawin iyon. Hindi ka umiyak, napansin niya. Nag-oobserba ka. Iyon ang araw na nagdesisyon ako nang walang sinasabihan kung ano ang gusto kong gawin sa aking buhay. May isang aral siyang inuulit ng higit sa ano paman. Palagi niyang tinatapik ang asul na kwaderno kapag sinasabi niya ito. Nakakalimot ang pera, Tala. Ang papel ay hindi. Isulat mo ang mga bagay-bagay. Nang magkasakit siya, sinabi niya sa akin na kapag wala na siya, ang kapatid niyang si Lola Rita ang mag-iingat ng kwaderno. Hindi ko pa naiintindihan noon kung bakit iyon mahalaga. Ngayon, alam ko na. Pumanaw si Lolo Erning noong Pebrero ng 2009 noong 16 na taong gulang ako. Pagkatapos ng burol, nagtipon ang pamilya sa aming sala at binasa ng aking ama, si Diego, kung ano ang iniwan ni Lolo Erning. 2 milyong piso para sa bawat apo para sa aming edukasyon. Walang mga abogado, walang mga dokumento sa bangko, walang opisyal ng bangko na nagbabantay. Isang pangako lamang na binitawan sa loob ng pamilya, gaya ng nakasanayan sa mga bahay
na katulad ng sa amin. Naunang magsalita ang aking inang si Perla, bago pa man makapagsalita ang iba. Mas madali kung mananatili ito sa pamilya. Anunsyo niya. Ako ang mamamahala nito para sa mga bata. Masyado pa silang bata para humawak ng ganyang kalaking pera. Walang tumutol. Ang ama ko ay hindi kailanman tumutol sa kahit ano. Si Lola Rita, ang kapatid ni Lolo, ay tahimik na nakaupo sa sulok. Yakap-yakap ang asul na kwaderno sa kanyang dibdib na parang isa itong tao. Iniuwi niya ito ng gabing iyon. Pinanood itong lumabas ng pinto ng aking ina nang may ekspresyong hindi ko mabasa noong mga panahong iyon. Makalipas ang ilang linggo, tinanong ko ang ina ko kung pwede kong makita ang mga talaan sa bangko dahil lang sa kuryosidad. 16 na taong gulang ako at ang kinabukasan ko ang nasa account na iyon. Tumawa siya nang hindi man lang tumitingin mula sa pagluluto sa kalan. Kailan ka pa ng problema sa pera? Hinayaan ko na lang. Iyon naman talaga ang papel ko. Ang taong hindi nangangailangan ng kahit ano, kabilang na ang mga sagot. May isa pang sandali mula sa mga taong iyon na kailangan kong sabihin sa iyo dahil lahat ng sumunod na nangyari ay nag-ugat doon. Ang gabi bago ako umalis patungong kolehiyo, Agosto ng 2010, 18 taong gulang, nakaimpake na ang gamit ko para sa Universidad ng Santo Tomas sa Maynila. Pumasok ang ina ko sa kusina habang gumagawa ako ng tinapay na may palaman para sa biyahe. Tinitigan niya ako ng mahabang sandali, mas mahaba kaysa sa nakasanayan niya at may nagbago sa kanyang ekspresyon. Nakuha mo ang mga mata ng tatay ko, sabi niya sa akin. Ang kanyang ama, ang isa ko pang lolo, ay iniwan ng kanyang pamilya noong 9 na taong gulang siya at hindi na kailanman bumalik. Pinunasan niya ang isang basong malinis na at pinunasan ito ulit. Sana iyan lang ang namana mo, tinawanan ko lang iyon. Akala ko isa lang itong kakaiba at malungkot na biro. Makalipas ang 2 taon, nagkatotoo ang kanyang propesiya dahil ginawa niya itong totoo. 3 pangalan ang isinulat ng aking lolo sa kwadernong iyon. 2 lang sa amin ang makakakita ng pera. Wala ako sa bahay nang magsimula ito. 2 oras ang layo ko sa Maynila, abala sa aking 3 taon sa kolehiyo. Kumukuha ng kursong pagmedisina, nagtatrabaho ng mas higit pa sa kahit anong ginawa ko noon. Ang nangyari sa Lipa noong tag-init ng 2012 ay nabuo ko na lang sa isip ko kalaunan. Ang ilan ay mula kay ligaya. Ang karamihan ay mula sa isang mensahe sa telepono na babanggitin ko maya-maya. 22 taong gulang si Dante nang buksan niya ang kanyang gimnasyo. Isang prangkisa, malaking karatula, marangyang pagbubukas na may mga lobo. Ipinagmalaki ng ina ko sa lahat ng tao sa simbahan na ang anak niya ay isang negosyante. Sa loob ng 1 taon, baon sa 4 na milyong pisong utang ang negosyante. Pangit ang lokasyon, maling kwenta, mga inupahang kagamitan na hindi niya binasang mabuti. Pagsapit ng tag-init ng 2012, nagbanta ang kumpanya ng prangkisa na kukunin ang lahat at dumating si Dante sa hapagkainan ng aking mga magulang na umiiyak. Tahimik na iminungkahi ng aking ama na baka kailangan itong harapin ni Dante. Ipagbili ang mga kagamitan, tanggapin ang pagkalugi, matuto. Tumayo ang aking ina mula sa mesang iyon at tinapos ang usapan gamit ang isang pangungusap. Hindi ko hahayaang magmukhang bigo ang pamilyang ito. Hindi niya sinabing poprotektahan niya si Dante. Sinabi niyang poprotektahan niya kung ano ang magiging tingin ng iba sa pamilya. Kung narinig ko ang pangungusap na iyon noon, marahil naintindihan ko sana ang sumunod na nangyari. Tinanggal ang karatula ng gimnasyo at inilagay sa garahe ng aking mga magulang. Isinandal sa pader. Mananatili ito doon sa loob ng 14 na taon. Inaalikabok na parang isang lapida na walang bumibisita. Noong Hulyo ng 2012, kumuha ang aking ina ng 1,500,000 piso. Ang lahat ng natira sa bahagi ko sa pera ni Lolo Erning, pagkatapos ng 2 taong pagbabayad ng matrikula. Nag-issue siya ng tseke na nagligtas sa talaan ng pautang ni Dante, sa kanyang pangalan at sa kanyang reputasyon. Ang akin, ginastos niya. Nalaman ko noong Setyembre kung paano mo nalalaman ang tungkol sa isang banggaan ng sasakyan na nasa loob ka mismo. Pumasok ako sa sistema para magpatala para sa susunod na semestre at napatigil ako sa nakita ko sa screen. Pulang letra, pansamantalang sinuspinde ang pagpapatala. May utang na balanse. In-update ko ito ng 3 beses. Para kang sumusuri ng sugat at umaasang mali lang ang basa mo. Tinawagan ko ang ina ko. Walang sumasagot. Tumawag ulit. Wala.
Sa ikaapat na tawag, sinagot niya at ang boses niya ay napakakalmado na nagpatayo ng mga balahibo ko. Hindi naging ganoon kalaki ang pera gaya ng iniisip mo, sabi niya. Ma, sabi ni Lolo 2 milyon bawat isa. Nag-exaggerate ang lolo mo. Alam mo naman ang mga matatanda. Nakatayo ako sa pasilyo ng dormitoryo habang gumuguho ang buong buhay ko at ang taong nasa kabilang linya ng telepono ay tila naiinis na parang tumawag ako para magreklamo tungkol sa panahon. Binaba ko ang telepono at tinawagan si Lola Rita. Nagring ito ng 2 beses at ibinaba ko. Tinanong ko ang sarili ko ng 1,000 beses kung bakit. Ang tapat na sagot ay 20 taong gulang ako noon at ang pagtawag kay Lola Rita ay nangangahulugang pag-akusa sa aking ina ng pagnanakaw, ng malakas sa harap ng pamilya. Nangangahulugan itong giyera. At sa aming pamilya, alam ko na kung sino ang nananalo sa mga giyera. Ibinaba ko ito. Iyon ang pagkakamali ko. At pagbabayaran ko iyon sa loob ng 14 na taon. Nagmaneho ako pauwi noong sumunod na katapusan ng linggo para harapin siya. Pumasok akong handang makipag-away at natuklasan kong nangyari na ang laban nang wala ako. Ginugol ng aking ina ang buong linggo sa telepono. Bago pa man ako makatayo sa sala na iyon, tumawag na ang tita ko para pangaralan ako. Narinig na ng tito ko kung paano ko nilustay ang pera ng kawawang si Erning at itinapon ang aking edukasyon. Ang kwento ay kumalat na kahit saan, buo na, at bitbit ang pangalan ko. Iyan ang bagay tungkol sa aking ina na kailangan mong maintindihan. Hindi siya kailanman nakipagtalo sa katotohanan. Sinabi lang niya muna ang kanyang bersyon sa lahat at hinayaan ang pamilya na magkalat nito. Kung sino ang unang magsalita, siya ang pinaniniwalaan ng lahat. Pumasok ako bilang biktima at nadatnan kong nakahanda na ang upuan ng akusado para sa akin. Alam na ng lahat ang ginawa mo, Tala. Sabi niya na halos malambing pa ang tono. Huwag mo nang palalain sa pamamagitan ng pagsisinungaling. Tinitigan ng ama ko ang karpet at sa hagdanan sa ikatlong hakbang ay nakaupo si Ligaya, 15 taong gulang. Yakap ang kanyang mga tuhod, pinapanood ang kanyang pamilya na may mga matang masyadong malaki para sa kanyang mukha. Narinig niya ang lahat ng gabing iyon. Tandaan mo ito, dahil mahalaga ito mamaya. Naglakad ako papunta sa aking sasakyan at umupo sa dilim na nanginginig at umilaw ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Dante. Babayaran ko bago may makaalam. Huwag mo sabihin kay mama na alam ko. Binasa ko iyon siguro ng 30 beses. Alam ng kuya ko. Alam niya kung saan napunta ang pera. Alam niya kung ano ang pinagtatakpan ng kwento. Alam niya kung ano ang magiging kapalit nito sa akin. At ang tanging inaalala niya ay ang pagkontrol kung sino ang makakaalam ng ano. Hindi siya kailanman nagbayad kahit 1 sentimo. Hindi na siya nagpadala ng kahit anong mensahe tungkol doon. Hindi ako sumagot. Ginawa ko kung ano ang itinuro sa akin ni Lolo Erning. Kumuha ako ng litrato ng mensahe at itinago ko ito. Hindi nakakalimot ang papel, pati na rin ang mga telepono. Nasa bulsa ko ang katotohanan at may 15 taong gulang na kapatid na babae na natutulog sa itaas na naniniwala pa rin na mabuti ang pamilya niya. Ang pagsabog nito ay nangangahulugang pagsira rin sa kanyang mundo nang walang patunay kundi isang mensahe at ang aking salita laban sa makinarya ng aking ina. Pinili kong lunukin ito. Gugugulin nila ang 14 na taon sa pagtawag doon na pagsuko. Sa pagtatapos ng Oktubre, nag-withdraw ako sa Universidad ng Santo Tomas. Pinanood ako ng kasama ko sa kwarto na isara ang kaisa-isang maleta na dala ko. Aalis ka na talaga? Hindi, sabi ko sa kanya. Nagsisimula pa lang ako. Iniwan kong nakatupi ang aking uniforme sa kursong pagmedisina sa ibabaw ng kama. Sa susunod na makikita ng aking pamilya kung ano ang kaya kong gawin, isang lalaki ang nag-aagaw buhay sa damuhan. Ganito ang tunay na hitsura ng muling pagsisimula. Mukha itong isang tapsilogan sa bayan ng Lipa. Isang name tag at komportableng sapatos. Sa araw, nagbuhat ako ng mga plato at dinagdagan ng mga kape at natutunang palaging nagrereklamo ang mesa numero 9 kahit ano pa ang ibigay mo sa kanila. Sa gabi, 3 gabi sa isang linggo, umupo ako sa isang maliit na silid-aralan upang makuha ang aking katibayan sa paunang lunas dahil ito ang pinakamabilis na pinto pabalik sa medisina na hindi nangangailangan ng perang wala na ako. Makalipas ang 6 na buwan, nakapasa ako sa una kong turno ng trabaho sa isang ambulansya. Tiningnan ako ng pinuno ng pangkat, 21 taong gulang. Sinusubukang huwag manginig sa aking bota at inilahad ang kamay na kasing laki ng bandehado. Berto.
Mang Berto, huwag kang lalayo. Baguhan. Sa loob ng 2 taon, sumakay ako sa gabi, kasama si Mang Berto. Mayroon siyang ritual. Bago kami umalis para sa anumang tawag, aabot siya at kakatok ng 2 beses sa bubong ng ambulansya. Para swertehin daw, 700 gabi, tig 2 katok. Mas marami akong natutunan tungkol sa medisina, takot, at mga tao sa ambulansyang iyon kaysa sa anumang silid-aralan mula noon. At may natutunan si Mang Berto tungkol sa akin na hindi ko kailanman sinabi ng malakas. Na umalis ako sa eskwela nang hindi iniiwan ang pangarap. Na may isang tao sa aming probinsya na may kwento tungkol sa akin na hindi tumutugma sa babaeng nagsasagawa ng pagdiin sa dibdib sa isang kanal ng 3:00 ng madaling araw. Isang gabi, habang nagmamaneho pabalik na walang sakay mula sa isang tawag, binasag niya ang mahabang katahimikan. Kahit ano pa man ang sinasabi nila tungkol sa iyo doon sa inyo, hindi sumasang-ayon ang kalsadang ito. Pagkatapos ay sinabi niya sa akin na babalik ako sa eskwela kahit na siya pa ang mag-asikaso ng mga aplikasyon. Ginawa ka para sa mahabang biyahe, Bautista. Nang Pebrero ng 2014, nag-17 taong gulang si Ligaya, at ginawa ko ang isang bagay na naging sarili kong ritual. Bumili ako ng tarheta para sa kaarawan, sumulat ng ilang linya, at ipinadala ito sa bahay. Ito lang ang address na alam ko. Nakatira pa rin siya sa aking mga magulang at lahat ng iba pang linya sa aking pamilya ay naputol na. Bagay sa iyo ang 17. Pustahan tayo, isinulat ko. Patawad at wala ako dyan. Walang dumating na sagot. Sinabi ko sa sarili ko na abala siya. Dalagita na siya. Hindi nagre-reply ang mga dalagita. Sa susunod na Pebrero, nagpadala ako ng isa pa at isa pa at isa pa. Bawat taon, iba't ibang selyo sa bawat pagkakataon, ipinadala sa katahimikan. 12 tarheta sa loob ng 12 taon. Hindi ako nakatanggap ng kahit isang salita pabalik at hindi ako kailanman huminto sa pagpapadala nito. May bahagi sa akin na kailangang malaman niya na hindi ako sadyang nawala. Hindi ko alam na ang mga birthday card ay hindi kailanman nakarating lampas sa kanya. Samantala, pinaghirapan kong makabalik. Na-credit ang 2 taon ko sa Maynila sa Batangas State University. Nagtrabaho ako, sumakay sa gabi sa ambulansya, at nag-aral sa mga bakanting oras. Noong Mayo ng 2016, sa edad na 24, nagtapos ako ng titulong bachelor. Sa mga nakahanay na monoblock na upuan na nakareserba para sa mga pamilya, ang aking taga-cheer ay si Mang Berto at ang kanyang asawa. Bago ang seremonya, naglagay ako ng maliit na karatula sa 2 bakanting upuan, nakareserba sa pamilya dahil sa isang tanga at matigas na pag-asa. 10 minuto bago magsimula ang pag-akyat sa entablado, naglakad ako at tinanggal ko ito mismo, itinupi at ibinulsa. May mga bagay na hinihinto mo nang hilingin sa universo. Makalipas ang 3 linggo, binago ng isang sobre mula sa isang paaralan ng medisina sa Maynila ang aking address patungo sa kinabukasan. Nakapasok ako at ginawa ko ang huling hangal at umaasang bagay. Ang mga paaralan ng medisina ay nagdaraos ng seremonya ng puting uniforme sa simula ng unang taon. Ang araw na isusuot sa iyo ang uniforme sa unang pagkakataon. Ang araw na umiiyak ang mga pamilya sa madla. Pinadalhan ko ng imbitasyon ang aking mga magulang. Nakaimprenta ang aking pangalan, ang petsa, ang campus, patunay gamit ang opisyal na papel kung ano talaga ang narating ng kanilang anak na tumigil sa pag-aaral. Sinabi ko sa sarili ko na anuman ang paniwalaan ng aking ina, hindi siya makikipagtalo sa isang opisyal na sulat. Makalipas ang 10 araw, bumalik ito. Ang sobre ay nasa aking mailbox, hindi nabuksan, at sa ibabaw nito, sa pahilig na sulat kamay ng aking ina, ilang salita, ibalik sa nagpadala, hindi galing sa post office, kundi galing sa kanya. Matagal akong nakatayo sa harap ng mailbox. Pagkatapos ay itinupi ko ang sobre sa 4, isiningit sa likod ng pagkakakilanlan ko sa aking pitaka at huminto na sa pagkatok sa pintong iyon. Ito rin ang dahilan kung bakit itinago ng aking lolo ang kanyang asul na kwaderno. Hindi nakakalimot ang papel. Naging ikaw na ba ang kaisa-isang tao sa pamilya mo na nakakaalam ng katotohanan? Isang salita sa mga komento. Oo o hindi. Binabasa ko ang bawat isa sa mga ito. Ang susunod na 10 taon ng buhay ko ay walang alam ang pamilya ko. Kaya paiikliin ko na lang. 3 sandali, iyon lang. Ang una ay noong 2 taon ko sa paaralan ng medisina. Ang unang pagkakataon na tumayo ako sa isang silid ng malalang kaso at narinig ang isang doktor
na ideklara ang oras ng pagkamatay at naintindihan kong ang trabahong ito ay may kapalit habang buhay at pinili ko pa rin ito. Ikalawa, noong residency ko bilang doktor, natanggap ako sa silid emerhensya sa Makati. 3 taon ng mga panggabing turno na nagpamukhang madali sa trabaho ko sa ambulansya. Minsan sa ikalawang taon, pinamunuan ko ang una kong agaw buhay na pasyente at naibalik ko ang tibok ng puso ng isang lalaking tahimik ng sinukuan ng lahat. Nang muling tumibok ang puso niya, naglakad ako papasok sa silid ng mga kagamitan at umiyak ng 70 segundo at pagkatapos ay bumalik sa trabaho. Iyan ang trabaho. Ang ikatlo, Hunyo ng 2023, 31 taong gulang, pumirma ako ng kontrata bilang isang pangunahing manggagamot sa emerhensya sa isang ospital sa Makati. Ang dating tumigil sa pag-aaral, pumasa sa pagsusulit ng propesyon na may tsapang nakasulat, Dr. Tala Bautista, doktor sa medisina. Sa aking pitaka, sa likod ng tsapang iyon, may 2 mas lumang piraso ng papel na patuloy na nabubuhay, isang nakatuping sobre, at isang paso ng tarheta ng paunang lunas na hindi ko magawang itapon. May isang tao mula sa mga taong iyon ang mahalaga sa kwentong ito, si Dr. Luwalhati Lulu Fernandez, at ako ay nakaligtas sa pagsasanay ng magkasama, ang uri ng pagkakaibigan na nabubuo mo lamang tuwing 4:00 ng madaling araw habang sabay kayong humaharap sa krisis. Noong 2024, kumuha siya ng trabaho pabalik sa kanyang sariling bayan, sa Batangas. Maliit lang ang mundo doon, sabi niya, habang niyayakap ako para magpaalam. Bisita ka minsan, hindi ko kailanman binalak na pumunta. Pagkatapos, isang gabi noong Pebrero ng 2026, naglalakad ako papunta sa aking sasakyan pagkatapos ng trabaho nang umilaw ang telepono ko na may pangalang hindi ko kailanman binura. Ligaya, nakatayo ako sa paradahan at hinayaan itong magring ng 2 beses bago mahanap ng aking hinlalaki ang screen. Tala, 29 na taong gulang na siya ngayon at ang boses niya ay tumama pa rin sa akin na parang 15 taong gulang siya na nasa hagdan. Ako ito, ikakasal na ako. 18 ng Abril. Isang buntong hininga. Wala akong pakialam kung ano ang nangyari noon. Gusto kong nandoon ang ate ko. Hindi ako nakapagsalita ng ilang segundo. 14 na taon ng katahimikan at sinimulan niya sa kaisa-isang pangungusap na kayang lagpasan ang bawat pader na itinayo ko. Mabilis siyang magsalita, kinakabahan. Kiko Reyes ang pangalan niya. Isa siyang bombero. Magugustuhan ko raw siya. Ang kasal ay sa isang bukid bakasyunan sa San Jose, Batangas. At pagkatapos bago kami ibaba ang linya, nagbago ang boses niya. Bumaba, maingat. May mga kailangan akong itanong sa iyo na nasa bahay na ito, sabi niya, pagkatapos ng kasal. Anong mga bagay? Pagkatapos ng kasal, pag-uulit niya. At may kung ano sa pagkasabi niya nito na nagsabi sa akin na huwag nang magpumilit, mangyari lang na pumunta ka. Umupo ako sa aking sasakyan ng 20 minuto pagkatapos noon nang nakapatong ang aking mga kamay sa manibela na walang pinupuntahan. Sumagot ako ng oo bago ko pa makumbinsi ang sarili kong huwag pumunta. Ang gabi bago ang biyahe, nag-impake ako ng isang damit, madilim na asul, bagaman hindi ko inisip kung bakit ko pinili ang kulay na iyon hanggang sa huli na. Isang regalo at isang hanay ng mga patakaran na pinilit kong ulitin sa sarili ko hanggang sa magtunog dasal ang mga ito. Magpakita para kay Ligaya. Wala kang utang sa kanila. Umalis ng buo. Hindi ako magdadala ng mga tarheta ng negosyo. Hindi ko dadalhin ang aking puting uniforme. Hindi ako pupunta doon para patunayan ang kahit ano sa mga taong nagbalik ng aking patunay nang hindi man lang binubuksan. Bilang nakasanayan, chinek ko ang kahon ng paunang lunas sa likuran ng sasakyan ko. Tulad ng pag-check ng ibang tao sa kanilang mga kandado, halos 200 kilometro ang pagitan ng buhay ko at ng kanilang kwento, 2 oras pababa sa Slex at Star Tollway. Sa bandang kalagitnaan ng biyahe, ang karatula papuntang Lipa ay lumitaw at lumampas sa aking salamin at humigpit ang aking mga kamay sa manibela nang wala akong pahintulot. Pinuno ng radyo ang sasakyan ng isang masayang boses. Mga kababayan, pakiramdam natin ay nasa kalagitnaan tayo ng Mayo ngayon. Aabot tayo sa 38 grado. Record na init para sa Abril. Laging uminom ng tubig. Kumustahin ang inyong mga kapitbahay. 38 grado sa Abril sa Batangas. Natatandaan kong inisip ko, may hihimatayin sa isang panlabas na kasal ngayon.
Lumitaw ang lugar sa dulo ng isang batong kalsada, bandang 2:00 ng hapon. Isang inayos na bukid bakasyunan, mga puting tolda, mga bisita na nagsisimula ng dumating, at naroon ang aking ina na naglalakad sa damuhan palapit sa akin na may hawak na puting bagay. Hindi iyon isang pagtanggap. 14 na taon at hindi ako niyakap ni Perla Bautista. Nilapitan niya ako sa harap ng grupo ng mga maagang bisita. Mga pinsan sa side ng Bautista, isang tita na namukhaan ko, mga taong may hawak na inumin, humakbang siya ng isang hakbang na masyadong malapit at ibinalandra ang isang nakatuping apron sa aking dibdib nang sapat ang lakas para masalo ko iyon ng kusa. Suotin mo ito at manatili ka sa likod, sabi niya ng mahina at mabilis. Isang pagngit-ngit na nagpanggap bilang isang bulong, ngunit ipinarinig din naman talaga para sa mga nanonood. Kapag tinanong nila kung sino ka, sabihin mong ikaw ang tagapangasiwa ng pagkain. Huwag mo kaming ipahiya tulad ng palagi mong ginagawa. Ang tumigil sa pag-aaral na nagwaldas ng pera ng lolo mo. 14 na taon ang pinaliit sa isang pangungusap na ibinagsak na parang utos sa isang katulong. Sa likod ng kanyang balikat, si Dante, 37 taong gulang na ngayon, medyo tumaba. Ang salamin sa araw ay nakasabit sa kanyang buhok. Pinanood ang buong pangyayari nang may maliit na ngiting hindi man lang niya sinubukang itago. Alam niya noon pa man. At nakatayo siya doon at hinayaan siyang sabihin ito. Walang sino man sa maliit na grupo ng mga kamag-anak ang nagwasto sa kanya. Bakit naman nila gagawin iyon? 14 na taon na nilang nilulunok ang kanyang bersyon. Tiningnan ko ang apron, puti, pangkomersyo, at nakatupi pa rin ng malutong sa 3, direkta mula sa balot nito. Hindi niya ito kinuha mula sa mga tagapangasiwa ng pagkain ng madalian. Binili niya ito. Pinlano niya ito bago pa man ako lumiko sa kalsadang batuhan. Nag-ensayo ako para sa alitan. Hindi ako nag-ensayo para sa isang planadong palabas. Narito ang gusto kong maintindihan ninyo tungkol sa susunod na 10 segundo dahil ito ang madalas itanong ng mga tao. Itinali ko ang apron, hindi dahil sira na ang loob ko, kundi dahil sa bintana ng bahay bukid, may nakita akong puting kumislap. Si Ligaya na nakasuot ng kanyang damit pangkasal, kumakaway sa akin gamit ang 2 kamay na parang 15 taong gulang na naman siya. At nangako ako sa sarili ko sa isang paradahan noong Pebrero. Magpakita para kay Ligaya. Ang araw na ito ay para sa kanya. Hindi ako idinidikta ng isang bandehado. Ang pangangailangan nilang iabot iyon sa akin, ang nagdidikta kung sino sila. Nakasama ko ang kapatid ko ng 5 minuto bago siya lamunin ng kaabalahan ng araw na iyon. Niyakap niya ako ng napakahigpit na tumunog ang mga tadyang ko at wala siyang alam tungkol sa apron at pinanatili ko itong ganoon. Inilagay kita sa mesa ng pamilya. Ngumiti siya ng malapad. Katabi ko mismo. Ako mismo ang sumulat ng tarheta mo. Totoo iyon. Nakita ko ito kalaunan. Tala sa kanyang bilugang sulat kamay, kulay ube na tinta. Maliban na lang nang ayusin na ang upuan, ang kulay ubeng tarheta na iyon ay wala na sa mesa ng pamilya. Nasa mesa numero 12 ito sa may pinto ng kusina. May naglipat nito. Nakatayo ako roon habang tinitingnan ang pangalan ko sa sulat kamay ng nakababata kong kapatid, itinapon sa gilid at inilista ko ito sa isip ko. Ang maliliit na kamay ay nagiiwan ng maliliit na marka. Nagsimula ang seremonya ng 4:00 sa ilalim ng langit na walang awa. Napakaganda nito. Gusto kong sabihin iyon ng malinaw dahil totoo naman. Nagniningning si Ligaya at ang kanyang lalaking ikakasal, si Kiko Reyes, 31 taong gulang. Malapad ang balikat na nakasuot ng madilim na trahe, ay tumingin sa kanya na parang siya ang sagot sa tanong na buong buhay niyang tinatanong. Sa aking paningin, mukha rin siyang isang problema. Sa paligid ko, nagpapaypay ang mga bisita at nagbibiruan. Sa likod ko, bumulong ang isang abay na galing daw si Kiko sa isang 24 oras na turno ng trabaho kahapon. Pumuksa ng sunog sa isang bahay noong Huwebes ng gabi at may sakit ng ulo sa alak ngayon. May tumawa. Pinanood ko ang nobyo at ang doktor sa utak ko ay nagsimula ng isang tahimik na pagsusuri. Hindi siya humingi ng permiso para tumakbo. Ang kanyang mukha ay hindi lang namumula dahil sa kasal. Isa itong malalim at tuyong pula. Sa 38 gradong init at nakasuot ng madilim na trahe, walang kintab ang noo ng lalaki, walang pawis. Halatang nanginginig ang kanyang kamay. Habang isinusuot niya ang singsing sa daliri ng kapatid ko, at nang lumapit siya para humalik, hindi ito mukhang pagmamahal kundi parang naghahanap ng suporta.
Parang inaalalayan siya ni Ligaya. Kulang sa tulog, uhaw na uhaw. Nakainom ng 2 basong alak, sigurado. Pinanood ko siya habang nakikipaghalubilo sa inuman bago ang seremonya. Nilaktawan ng tanghalian, sabi ng isang tao. Nakatayo sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Nagsimulang gumalaw ang mga binti ko. Kukuha sana ako ng tubig para sa kanya. Maghahanap ng lilim, gagawa ng dahilan, at may kamay na humawak sa siko ko. Ang mga bandehado, tala. Ang ina ko, nakangiti para sa mga tao, pero may bakal sa ilalim. Naghihintay ang mga bisita, kaya nagbuhat ako ng mga bandehado. At 20 minuto pagkatapos ng oras ng inuman, nangyari iyon. Ang sandali, ang maririnig ko hanggang sa mamatay ako. Isang babaeng may puting buhok na nakasuot ng lavender. May maaliwalas na mukha, malinaw na ina ng lalaking ikakasal, ang humawak sa braso ng aking ina, habang dumadaan ako bitbit ang isang bandehado ng mga pika-pika at masayang nagtanong, at sino siya? Lumingon ang ina ko, tumingin ng diretso sa akin, at ngumiti ng kanyang pang-host ng ngiti. Siya ang tagapangasiwa ng pagkain, sabi niya. Magaling siya. Magalang na nagpasalamat si Aling Carmen Reyes para sa pika-pika. May nahanap na nakakawiling bagay ang ama ko sa kanyang baso. Itinaas ni Dante ang kanyang inumin sa kanyang bibig para itago ang kanyang pagnisi at ang usapan ay nagpatuloy sa paligid ko na parang tubig na umaagos sa bato. Ibinaba ko ang bandehado sa pinakamalapit na mesa. Kalmado ang mga kamay ko na kahit papaano ay mas nakasama pa ng pakiramdam ko. Kinalag ko ang apron, tumayo roon, at pagkatapos ay itinali ko itong muli, hindi para sa kanya. Para kay Ligaya. 1 oras pa. Ang oras na iyon ay hindi nagkaroon ng pagkakataong maging ordinaryo. Una, nahanap ako ni Lola Rita sa tabi ng bakod sa gilid ng damuhan habang papalubog ang araw. 79 na taong gulang, may tungkod sa isang kamay. Kasing talas pa rin ng dati sa likod ng kanyang salamin. Hinawakan niya ang kamay ko gamit ang 2 kamay niya at pinisil ito ng 3 beses ng mabagal na parang isang code. Hindi ako kailanman naniwala sa anumang sinabi nila, wika niya. Hindi na nag-abala pang ipaliwanag kung ano iyon, pareho naming alam. Pagkatapos ay lumapit siya, at ang boses niya ay bumaba sa antas na para sa akin lang, marunong magbilang ang lolo mo. Tandaan mo iyan. Lola Rita, anong ibig sabihin ng isa pa kasama ang mga abay? Sigaw ng kumuha ng litrato sa kabilang banda ng damuhan. Tinatawag ang mga lalaki sa liwanag para sa mga litrato. At pagkatapos, mula sa linya ng picture taking, ang tunog ng basong nabasag. Unang bumagsak ang baso sa damo bago siya. 30 metro ang layo. Si Kiko ay sumuray-suray sa pagitan ng 3 at 4 na litrato. Bumulong ng isang bagay na ikinatawa ng kanyang mga abay. At pagkatapos ay tuluyang gumuho ang kanyang mga salita. Nagkabaliktad ang mga pantig at bumigay ang kanyang mga tuhod. Uy, dahan-dahan pare. Hinawakan siya ng isang abay. Nakangiti pa rin. Kumuha kayo ng tubig para sa nobyo. Hindi kaya ng pare natin ang alak niya. Tumatakbo na ako noon. Hindi ko na matandaan kung paano ko napagdesisyonan. Binitawan ko ang bandehado at wala na akong dinala para sa ina ko mula noon. Lumuhod ako sa damuhan sa tabi niya. Kiko, Kiko, tingnan mo ako. Walang anuman sa mga mata niya kundi labo. Napakainit ng balat niya sa ilalim ng palad ko. Tuyo, parang hurno ang init sa 38 gradong panahon. Pagkatapos ng isang araw na walang tubig at walang tulog. Mabilis at mahina ang tibok ng puso niya. Bulol magsalita. Nalilito. Hindi ito alak at hindi ito simpleng pagkahimatay. Naluluto ang utak niya. Isa akong manggagamot sa emerhensya. Inanunsyo ko sa bilog ng mga gulat na mukha. At ang mga salita ay bumagsak ng kakaiba. Ang unang totoong bagay tungkol sa akin na sinabi sa damuhang iyon buong araw. Tumawag kayo ng ambulansya. Sabihin ninyo, heat stroke, bilis, ngayon na. Dumating si Ligaya na parang bagyo na nakaputi. Ang damit niya ay nakakalat sa damo, sumisigaw sa pangalan niya, at hinawakan ko ang kanyang pulso bago pa niya siya mauga. Ligaya, ako na ang bahala sa kanya. Kailangan kita, pero kailangan kong gawin mo ang sasabihin ko. Ginawa ng mga tao, kung ano ang ginagawa ng mga tao. Sinubukan nilang patayin siya sa kabaitan. May mga kamay na umabot para itayo siya. Isang tito ng kung sino ang tumakbo bitbit ang isang basong tubig na nakatarget sa bibig ng isang lalaking masyadong nalilito para lumunok. Isang pagkalunod na naghihintay mangyari. Narinig ko ang sarili kong boses na nangibabaw sa lahat, diretso at malakas.
Walang gagalaw sa kanya. Walang ipapasok sa bibig niya. Sumunod sila sa isang babaeng naka-apron ng nagpapakain. Maliban sa isa, kailangan niyang mag-ospital. Sumiksik si Dante paharap. Wala na ang salamin sa araw. Ang pagpapanik ay nagpalakas sa boses niya. Isakay lang natin siya sa kotse. Ipagmamaneho natin siya papuntang silid emergensya. Mas mabilis kaysa kay Dante. Hindi ko itinaas ang boses ko. 14 na taon. At ito ang mga unang salitang direktang sinabi ko sa kuya ko. Galawin mo siya bago ko siya palamigin at sa sementeryo mo siya ididiretso. Tumigil siya. Ang kuya ko, na hindi kailanman nagparaya sa akin, ay nakatayo roon na nakabuka ang bibig at umatras. Narito ang bagay tungkol sa heat stroke na hindi alam ng karamihan sa mga tao. Mas mahalaga ang temperatura kaysa sa ospital. Bawat minutong lumampas sa hangganan, napipinsala ang utak at hindi na ito na ibabalik. Palamigin mo muna bago mo siya dalhin sa ospital. At 10 metro ang layo, kumikinang sa gininto ang liwanag, nakapatong ang sagot. Ang mga lalagyan ng yelo na nagpapalamig sa mga serbesa at alak. Ikaw at ikaw, dalhin niyo sa akin ang lalagyang iyan. Itapon ang mga bote. Bumagsak ang mga bote sa damuhan. Nilagyan ko ng yelo ang mga bahagi kung saan dumadaan ang malalaking ugat malapit sa balat. Leeg, kilikili, singit, hinubad ang kanyang tsaketa, binabad ang mga bimpo sa tubig na may yelo at ipinatong sa kanya. Ligaya, yelo, 2 kamay, kung saan ko ituturo, huwag kang titigil. Nagtrabaho siya sa tabi ko, kalat-kalat ang kolorete sa mata, kalmado ang mga kamay, tunay na kapatid ko hanggang sa buto. Pagkatapos ay bumaluktot ang likod niya at inatake siya ng pangingisay. Sa likuran ko, isang babae ang tumili. Lumabas ang mga lumang kasabihan. Hawakan ang dila niya. Malulunok niya ang dila niya. At hinarangan ko ang mga umaabot na kamay, gamit ang braso ko. Walang ipapasok sa bibig niya. Itagilid! Tulungan niyo akong itagilid siya. Dahan-dahan namin siyang itinagilid. Binantayan ko ang daanan ng hangin at ang ulo niya. At nagbilang ako. 40 segundo. Pakiramdam ko ay 1 taon. Lumuwag ang pangingisay. Naging malambot at humihinga na siya. At direkta akong bumalik sa yelo. Kinuha ko ang pinakamalapit na bagay na may patag na ibabaw. Ang bandehadong bitbit ko buong hapon at pinaypayan siya gamit iyon. Malakas na paggalaw ng hangin sa ibabaw ng basang tela. Ang bandehado na ipinang-armas sa akin ng aking ina ay ginamit para iligtas ang manugang niya. Sa gitna ng mga tao, naramdaman kong pinapanood niya ako. Hindi ako tumingala. 12 minuto. May nagsabi ng tuluyan nang umalingaw-ngaw ang sirena sa bukid. 12 minuto ang nabili ko gamit ang yelo ng alak at pamunas ng mesa. Mabilis na dumating ang mga rescuer sa damuhan, dala ang higaang digulong, at ibinigay ko sa kanila ang pag-uulat na katulad ng ginagawa ko sa sarili kong ospital. Bumagsak ng 5:32. Nakita ang pagkahimatay, pagkalito ng isip, mainit at tuyong balat, heat stroke dahil sa matinding pagod, pinalamig mula unang minuto. Isang beses nangisay ng 40 segundo at huminto ng kusa. Bumbero. 24 na oras na turno kahapon. Walang kinain. May alak sa katawan. Sa inyo na siya. Panatilihin siyang malamig. Nagkatinginan ang 2 tagasagip buhay sa ibabaw ng higaan. Hindi nagsasalita ng ganyang lengguwahe ang mga ordinaryong tao. Walang salitang nag-abot ng 1 pares ng guwantes ang isa sa kanila. At isinuot ko ito sa loob ng 1 segundo tulad ng isang taong nakagawa na nito ng 10,000 beses. Umikot ang pinuno ng pangkat mula sa unahan ng ambulansya para tumulong magsakay. Isang malaking lalaki na may puting buhok na ngayon sa gilid at biglang tumigil sa gitna ng kanyang paglalakad. Tiningnan niya ako ng buong 3 segundo. Pagkatapos ay umabot siya ng mabagal at kumatok ng 2 beses sa gilid ng ambulansya. Bautista. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Mang Berto na parang pagsikat ng araw. Nakaraos ka rin ano? Tumango ako. Wala na akong masyadong magawa bukod doon. Tiningnan niya ang buong eksena. Ang kasal, ang yelo, ang apron na nakatali pa rin sa isang babaeng huli niyang nakita, 12 taon na, ang nakakaraan na nakasuot ng uniforme ng paunang lunas at umiling ng 1 beses. Namamangha at nagkwekwenta sa likod ng kanyang mga mata. Pagkatapos ay tinawag muli siya ng trabaho at nilamon ng pinto si Kiko at umikot ang mga ilaw. Sa tabi ko, narinig ko ang boses ng aking ina, maliit at nawawala, nagtatanong kahit walang kausap. Nakaraos sa alin? Walang sumagot sa kanya. Kumapit ang kamay ni Ligaya sa pulso ko.
Umaakyat ang mga mantsa ng damo sa laylayan ng kanyang damit pangkasal na nagsisilbing tunay na marka ng araw na iyon. Sumama ka sa akin, pagmamakaawa niya. Parang awa mo na, ikaw lang ang nakakaalam kung ano ang nangyayari. Kaming tatlo ay sumakay sa ospital sa sasakyan ng aking ama. Si Ligaya, ang ina ko, at ako. 25 minuto. Walang umimik. Ang silid emersensya ng Lipamed ng gabing iyon ay parang puok digmaan sa ilalim ng ilaw na fluoresente. Record na init kasama ang karambola ng sasakyan sa Star Tollway. Nakapula ang patient status board. Nakapila ang mga higaang digulong sa pasilyo at gumagalaw ang mga tauhan sa bilis na alam ko mula sa loob. Tinipon kami sa waiting room kasama ang iba pang pamilya ni Reyes na dumating na parang grupo ng takot ilang minuto pagkatapos namin. Isang nurse na taga-suri ang nag-asikaso ng formularyo ng pasyente kasama ang aking ina, kumukuha ng impormasyon ng pamilya. Nang umabot siya sa akin, nakasagot na ako ng isang medikal na katanungan sa likod ni Ligaya. Tumigil ang ballpen niya. At ikaw ay? Sumagot agad ang ina ko bago pa man ako makapagsalita. Siya ay tumutulong sa pagpapangasiwa ng pagkain. Isang segundong napatigil ang ballpen ng nurse sa ibabaw ng formularyo. Kahit noon, kahit doon. Habang nasa likod ng mga pintong iyon ang manugang niya, ang unang naging reaksyon ng aking ina ay panatilihin ang kanyang kontrol sa kwento. Dahan-dahang lumingon ang ulo ni Ligaya sa aming ina, at may isang bagay sa mukha ng kapatid ko na nagsimulang sumara ng tahimik. Naghintay kami. Nagdasal ang mga Reyes sa isang bilog na magkakahawak kamay. Dumating ang ama ko kasama si Dante at sumandal sa pader na parang taong naghihintay ng hatol. 20 minuto ang lumipas. Pagkatapos ay bumukas ang mga pinto papunta sa lugar ng gamutan at lumabas ang isang doktor na nakauniporme sa ospital na naghahanap sa kwarto at tinatawag ang pamilya ni Kiko Reyes at ang mga mata niya ay nagmasid sa mga tao, napatigil at bumalik sa akin. Huminto sa paglalakad si Dr. Luwalhati Fernandez, Dr. Bautista. Ang mga salitang iyon ay bumagsak sa waiting room na iyon na parang bato sa kalmadong tubig. Napalingon ng mabilis ang ulo ng aking ina. Mabilis na tinawid ni Lulu ang distansya sa pagitan namin. Salamat sa Diyos. Kailangan ko ng tulong mo. Sabi ng mga taga-sagip buhay, may nag-ayos daw ng pagpapalamig sa labas. Ikaw iyon. Ipaliwanag mo sa akin. Sobrang dami ng pasyente ngayon. Nasa 3 kwarto ang galing sa banggaan sa highway. At gusto kong makuha ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari mismo sa iyo. Bumagsak ng 5:32, nagsimula ako. At pumasok kami sa ritmong ginagawa ng 2 manggagamot sa emersensya, ng mabilis at malinaw. Simula ng pagpapalamig, tagal ng pangingisay, takbo ng isip, kasaysayan ng mga kinain at ininom. Tumango siya, nagbato ng 2 tanong, at hinila ako papunta sa mga pinto. Lumingon ako minsan. Nakatayo ng buong tigil ang ina ko sa gitna ng waiting room. Ang isang kamay ay nakakapit sa likod ng silya. Bukas ang mga labi niya. Hindi gumagalaw ang dibdib niya. Sa isang banda sa dibdib ko, may 14 na taong buhol na lumuwag ng eksaktong 1 pulgada. Sumara ang mga pintong may markang para sa mga tauhan lamang sa kanyang mismong mukha. Sa loob, ang trabaho ay trabaho. Nakakabit si Kiko sa mga makina ng pasyente. Bumaba na ang temperatura niya mula sa rurok. Nakakabit ang mga suwero. Ipinaliwanag sa akin ni Lulu ang mga numero at ibinigay ko sa kanya ang bawat minuto sa damuhan. Lumingon siya sa kanyang nagsasanay na doktor at sa mga nurse nang hindi binababa ang kanyang boses. Tingnan niyo ang direksyong ito. Kung sino man ang nagpalamig sa kanya sa labas ay nasagip ang utak niya. Isang tango sa akin. Iyan si Dr. Bautista. Naging kasamahan ko siya sa Makati. Tumunog ang mga makina ng pasyente na nagbibigay ng matatag na kasiguruhan. Bumabalik na sa normal ang temperatura niya. May magiging epekto ito. Pagkasira ng kalamnan dahil sa pangingisay at init. Babantayan nila ang bato niya sa loob ng 2 araw. Pero gigising pa rin ang lalaking pinakasalan ng kapatid ko bilang siya pa rin. Mula sa loob ng salamin, lampas sa estasyon ng mga nurse, makikita ko ang mga pinto ng waiting room. At sa maliliit na bintana nito, isang figurang nakatayo ng hindi gumagalaw, nakatingin sa lugar kung saan ako nawala. Sa loob ng 14 na taon, ako ang nasa labas ng pinto. Lumabas ulit ako para isalin ang magandang balita sa mga simpleng salita para sa mga Reyes. Ligtas na sa panganib siya. Lumalamig na. Babantayan nilang mabuti. Makikita niyo siya mamayang gabi.
Hinawakan ni Aling Carmen Reyes ang mga kamay ko at pinisil ito, umiiyak ng masayang luha, nagpapasalamat sa akin ng paulit-ulit. Pagkatapos ay lumingon siya sa ina ko, nagniningning, walang ibang ibig sabihin kundi tuwa. Di niyo sinabing doktora ang anak niyo. Naging tahimik ang waiting room sa loob ng 3 metrong paligid. Bawat Bautista at bawat Reyes ay tumingin sa aking ina. At si Perla Bautista, na corner ng 14 na taon ng kanyang sariling gawa, habang ang katotohanan ay nakatayo sa harap niya na nakasuot ng guwantes ng ospital, ay itinaas ang kanyang baba at pinagtibay ang pader. Baka may pagkakamali lang, sabi niya sabay tawa ng pilit. May kinuha siyang kursong pagnanars noon. Gusto kong damhin mo ang pangungusap na iyon gaya ng ginawa ko. Hindi isang paghingi ng tawad, hindi man lang katahimikan, isang pagpapabango sa sarili. Nang iharap sa patotoo ng isang kasamahan sa trabaho at sa isang buhay na pasyente, pinili ng aking ina na baguhin ang kasinungalingan sa harap mismo ng mga saksi. Dahil matapos ang 14 na taon, ang kwento ay hindi na lang isang bagay na ikinukwento niya. Ito na ang mismong naging pagkatao niya. Kaya, ano sa palagay mo ang susunod na ginawa ng aking ina? I-type ang A kung sa tingin mo ay humingi na rin siya ng tawad. B kung pinanindigan niya ulit. C kung inilaglag niya ang kapatid ko para iligtas ang sarili niya. I-komento ang inyong letra. Sasabihin ko sa iyo ngayon, magkakamali sana ako dahil bago pa man makapagsalita ulit ang ina ko, bumukas ulit ang mga pinto at lumabas si Lulu para magbigay ng balita sa mga pamilya. At nang hindi niya alam, isa siyang bagyo. Maayos na siya, balita niya sa mga nagtipong Reyes at Bautista. Sobrang maayos kung tutuusin. At swerte kayo, isang tango sa akin. Madali, magalang bilang kasamahan, mapaminsala. Isa si Dr. Bautista sa mga pinakamagaling na doktor sa emersensya na nakasama ko sa Makati. Ang pagpalamig niyo kanina sa labas ang dahilan kung bakit siya nakakapagsalita ngayon sa halip na nakakabit sa ventilator. Ngumiti siya sa lahat at bumalik sa loob, na walang kamalay-malay sa bombang katatapos lang niyang pasabugin. Kursong pagnanars, kilalanin mo ang pangunahing doktor. Gumawa ng tunog ang ama ko na hindi ko pa kailanman narinig mula sa kanya at itinungo ang kanyang mukha sa 2 kamay niya. Tumingin si Aling Carmen mula sa akin papunta sa ina ko at pabalik. Nagkakalkula sa utak niya ng mga bagay na hindi niya gusto. Tinitigan ni Dante ang mga tiles sa sahig nang may matinding konsentrasyon. At si Ligaya, ang kapatid ko, nakasuot pa rin ng damit pangkasal ng 9:00 ng gabi sa isang hospital waiting room, ay tumayo mula sa kanyang upuan nang may nakakatakot at patag na kalmado. Sabihin mo ulit iyon, pang-aanyaya niya sa aming ina. Ang boses niya ay pantay sa paraang mas malala pa kaysa sa pagsigaw. Sabihin mo ulit ang kursong pagnanars. Katahimikan. Inilabas ni Ligaya ang kanyang telepono, may tiningnan sa screen, at ibinulsa ulit ito. Ma, Dante, sa silid usapan ng pamilya. Ngayon na, kayong dalawa. Lumingon siya sa aming ama. Kayo rin pa. May mga maliit na kwarto ang mga ospital para sa mga pamilya. 4 na upuan, malambot na ilaw, isang kahon ng tissue, isang pinto na nagsasara. Mga kwartong itinayo para sa pinakamasamang balita. Kinuha ito ng kapatid ko na parang isang general. At kaming 5 ay nagsiksikan sa espasyong dinisenyo para sa pagluluksa at ginamit para sa isang kakaibang uri ng operasyon. Hindi umupo si Ligaya. Nakatayo siya sa tabi ng pinto, nakahalukip-kip sa ibabaw ng puting puntas at nagsimula sa maliit na bagay. Sino ang naglipat ng kulay ubing tarheta? Kumurap ang aking ina. Ano? Ako mismo ang nagsulat ng tarheta sa upuan ni Tala. Mesa ng pamilya katabi ko. Napunta ito sa mesa numero 12 sa may kusina. Hindi gumalaw ang mga mata ni Ligaya. Maliit na tanong lang. Ma, simulan natin sa maliit. Tumagal ang katahimikan ng 3 segundo ng higit sa nararapat. At ang katahimikang iyon ang naging sagot. Nakabawi ang aking ina gamit ang sandatang ginamit niya buong buhay ko. Pag-atake na nagkukunwaring nasaktan. Araw ng kasal mo ito, at gusto mo akong gisahin dahil lang sa isang tarheta ng pangalan? Nasa hospital bed ang asawa mo, at ang pamilyang ito ay... Ang pamilyang ito, mahinang pag-uulit ni Ligaya, ang mismong pag-uusapan natin ngayon. Hindi ko planong gawin ito noon, ngunit may sandaling kapag may dinala ka ng 14 na taon at ang kwarto kung saan ito nararapat ay lumitaw na. Nilabas ko ang telepono ko. Binuksan ang isang litrato ng mensahe na mas matanda pa kaysa sa ilang kasal at ipinatong ang telepono ng nakaharap sa maliit na mesa.
Nobyembre 2012. Pangalan ni Dante sa itaas. Babayaran ko bago may makaalam. Huwag mo sabihin kay mama na alam ko. Walang humawak sa telepono. Walang may kailangan. Binasa ito ni Dante ng baliktad at pinanood ko kung paanong gumuho ang 14 na taong pader sa loob ng aking kapatid. Wala na ang ngisi mula sa damuhan na parang hindi ito kailanman nangyari. Umupo siya, bumagsak sa isa sa mga silya ng pagluluksa, at nang makapagsalita na siya sa wakas, nanginginig ang boses niya sa gitna. Ang gimnasyo, nasabi niya. Para iyon sa gimnasyo. Kinuha ni mama sa pondo ni Tala, at nalaman ko at ako. Tumingin siya sa akin, at taus-puso akong naniniwalang iyon ang unang pagkakataon sa buhay niya na tumingin siya ng diretso sa akin. 14 na taon, Tala. Sumuka ako noong umaga ng pagtatapos mo. Walang nag-uusap tungkol sa'yo, kaya sinabi ko sa sarili ko na hindi iyon nangyari. Tinanggal niya ang relo sa pulso niya, yung mabigat na binili niya noong kumikita pa ng malaki ang gimnasyo, at ipinatong sa mesa na parang taong binabasag ang bulsa bago hatulan. Isang walang kwentang kilos, pero totoo. Dumaan sa iba't ibang emosyon ang mukha ng aking ina sa mga oras na ito at nagtapos sa pagiging malamig. Umikot siya nang may kasanayan sa matagal na pagpapanggap. Sige, nakataas ang baba. Nang hiram ako sa pondo dahil mas kaunti ang laman nito kaysa sa ipinangako ng lolo nyo. Matanda na siya, nag-exaggerate siya, at ginawa ko kung ano ang kailangan kong gawin gamit kung ano ang totoo lang. Bumukas ang pinto. Nakatayo si Lola Rita sa pinto, medyo hinihingal, tungkod sa isang kamay. Nakarating sa kanya ang mensahe ni Ligaya, 40 minuto na ang nakakaraan. Nakatira siya 20 minuto ang layo. At sa kabilang braso niya, nakabalot sa isang tuwalya sa kusina, na parang isang banal na bagay, isang hugis na hindi ko na nakita sa loob ng 17 taon. Inalis niya ang balot ng asul na kwaderno, at inilapag ito sa mesa sa tabi ng relo ni Dante, bukas na sa isang pahinang minarkahan niya. 3 pangalan sa maingat na sulat ng isang mekaniko. Dante, Tala, Ligaya. Sa tabi ng bawat isa sa tintang naging kulay kayumanggina ang gilid, 2 milyong piso. May petsa at pirma. Bawat entry ay may 2 guhit sa ilalim na ginagamit ni Lolo Erning kapag pinal na ang isang numero. Binibilang ng kuya ko ang lahat ng 2 beses. Deklara ni Lola Rita, nakatingin lamang sa aking ina. Umasa ka lang na walang magche-check. At pagkatapos ay idinagdag niya, ang detalyeng hindi ko alam. Ang tuluyang nagsara sa huling labasan. Hiningi mo sa akin ang librong ito, Perla. Tagsibol ng 2013. Sinabi mong itatago mo ito ng ligtas kasama ng mga papeles ng pamilya. Tumaas ang baba ni Lola Rita. Sinabi ko sa iyo na ligtas ito, kung nasaan ito. Alam ng ina kong umiiral ang kwaderno. Alam kung ano ang pinapatunayan nito. At sinubukang tahimik na kunin ito. 1 taon matapos ang kasinungalingan. Pinanood kong basahin ng aking ina ang sarili niyang pangalan sa sulat kamay ng pumanaw niyang biyenan, ang eksaktong numero, ang petsa, ang 2 guhit sa ilalim. At pinanood ko ang sandaling gumuho na, ang lahat ng palusot niya. Ang lumabas sa kanya pagkatapos ay hindi isang pag-amin, isa itong pagsabog, ang pinakatotoong pangungusap na sinabi niya sa loob ng 14 na taon, at mas masama pa ito kaysa sa pagnanakaw. Ginawa ko ang ginawa ko dahil alam kong susuko ka rin naman. Kumawala ang boses niya, galit, nakaturo sa akin sa kabilang dulo ng mesang puno ng ebidensya. Susuko ka rin naman talaga. Katulad ka lang ng tatay ko. Ayan na, hindi panik, hindi ang gimnasyo, hindaw ang utang, hindi isang desperadong tag-araw. Isang hatol na ibinaba noong 12 taong gulang ako sa isang batang babae na may mga mata ng maling lolo. Ang pera ay hindi lumikha ng kwento niya tungkol sa akin. Ang kwento niya tungkol sa akin ang pumili kung kaninong pera ang pwedeng isakripisyo. Nakinig lang ang buong kwarto. Nakatakip ang kamay ni Ligaya sa kanyang bibig. Nakatitig si Dante sa kwaderno. At pagkatapos ang ama ko, si Diego Bautista, 40 taon ng pagiging sunod-sunurang tahimik, isang lalaking hindi ko kailanman narinig na tapusin ang isang mahirap na pangungusap, ay tahimik na nagsalita sa ibabaw ng mesa hanggang sa huli. Nakita ko ang sobre noong 2016. Ang imbitasyon sa paaralan ng medisina bago ito ibalik. Pinilit niyang iangat ang ulo niya at tiningnan ako. Hinawakan ko iyon sa aking mga kamay. Tala, nakaprint ang pangalan niya doon at ibinaba ko ito dahil sinulatan na ito ng nanay mo at ako. Nangatal ang hininga niya. Pinili ko ang isang tahimik na bahay kaysa sa anak ko.
Walang bersyon nun ang mapapatawad sa pagiging tahimik ko ngayon. Umupo ang ina ko. Hindi umupo ng maayos, kundi bumagsak na parang isang katawan na sumusuko sa hindi masabi ng bibig. Nakapatong ang kanyang mga kamay sa kanyang hita at nakatitig sa 3 pangalan sa kwaderno. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, walang maibigay na bersyon ang aking ina. Sa katahimikang iyon, napakahinang nagsalita si Ligaya nang hindi tumitingin sa itaas. Ma, may isang kahon sa aparador nyo. Nakita ko noong Enero. Mabilis na umangat ang ulo ng aking ina, at sa mukha niya, nakita ko na ang ina kong galit na corner, nagtagumpay, malamig. Hindi ko pa kailanman nakitang natakot ang ina ko. Tumayo ako. Pwede ko nang tapusin doon. Nasa akin ang kwarto, ang kwaderno, ang mensahe, ang sobre, ang mga saksi, at ang 14 na taon ng mga pangungusap na naipon ko. Ang bawat salitang nilunok ko noon ay nakahanay na sa likod ng mga ngipin ko. At bawat isa sa maliit na kwartong iyon ay naghanda para doon. Titingnan ko lang ang lalaking ikakasal, sabi ko, at naglakad palabas. Inabot ako ni Ligaya sa koridor. Sumasayad ang puntel sa tile at hinawakan ang pulso ko. Ayaw mo bang malaman kung ano ang nasa loob ng kahon? Alam ko na, sabi ko sa kanya. Ako ang nagpadala noon. Ang pasilyo ng ICU kapag lampas na 11:00 ng gabi ay may sariling mundo. Madilim ang ilaw. Tumutunog ang mga makina ng pasyente. Ang buong mundo ay umiikot lang sa isang pasilyo. Magkatabi kaming umupo ni Ligaya sa isang bench na ginawa para sa mga masasamang balita. At ang kapatid ko, nakasuot pa rin ng damit pangkasal sa mismong araw ng kasal niya, ay tinanong na sa wakas ang mga bagay na itinago niya mula noong Pebrero. Pagkatapos, ay nakipagpalitan siya sa akin ng kalahati ng kanyang katotohanan. Enero, nagsimula siya. Naghahalongkat ako sa aparador ni Mama, hinahanap yung palamuti sa tuktok ng cake ni Lola, yung ipinangako niya sa akin para sa kasal. Sa pinakataas, sa likod ng mga album ng mga litrato, may isang kahon ng sapatos. Pinaikot-ikot ng mga kamay niya ang puntel sa kanyang hita. 12 sobre tala. Nakasulat sa kamay mo at may tatak ng koreo kada Pebrero. 2014, 2015, lahat ng iyon, taon-taon. Pinilit niyang sabihin ang natitira, ng harap-harapan. Walang kahit isa na nabuksan, 12 kaarawan. Hinayaan niya akong paniwalaan na nakalimutan mo ang bawat isa. 12 tarheta na ipinadala sa inakala kong katahimikan. Hindi kailanman iyon katahimikan. Isa itong pader na may nakatayong ina sa likod, sinasalo ang bawat isa. Kaya nang tawagan kita noong Pebrero, patuloy ni Ligaya. Hindi lang iyon isang imbitasyon. Ano ito? Isang eksperimento. Tumawa siya ng basa at nanginginig. Hindi ako nagtiwala sa kahon. 29 na taon ng bersyon ni Mama laban sa isang kahon ng sapatos. Kailangan kong makita kayong dalawa sa iisang kwarto gamit ang sarili kong mga mata. Sinabi ko sa sarili ko, kung totoo ang kwento tungkol sa iyo, makikita ko ito. At kung hindi, huminto siya. Pagkatapos ay bumalik 14 na taon sa nakaraan para sa bahaging hindi ko alam na dala-dala niya. Nasa hagdan ako ng gabing iyon, 2012. Ikatlong hakbang. Narinig kong sinabi mo ang pera at narinig ko si Mama at 15 taong gulang pa lang ako at natatakot kaya pinili kong kalimutan. Umagos ang luha sa kanyang mga mata. Kumakain ako ng hapunan gabi-gabi kasama ang mga taong bumura sa iyo. Kailangan mong malaman na hindi ko talaga alam. Pero kailangan ko na ring ihinto ang pagpapanggap na hindi man lang ako nagduda. Inakbayan ko ang nakababata kong kapatid at naupo kami kasama ang lahat ng iyon. Ang kahon, ang hagdan, ang 12 Pebrero, hanggang sa may isang nurse na sumilip mula sa pinto. Mrs. Reyes, gising na po siya. Naghahanap po siya sa inyo. Isang maliit na ngiti. At sa doktor niya, nakasandal si Kiko Reyes sa kama. May mga nakakabit sa dibdib niya at may yelo pa rin sa dugo. Mukhang-mukha kung ano talaga siya. Isang bomberong naiinis na siya ang iniligtas imbes na siya ang nagligtas. Hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit na hindi nagpapakita ng anumang kahinaan at nagpasalamat sa paraang ginagawa ng mga lalaking tulad niya, maikli pero buong buo. Sabi ni Ligaya sa akin may ate raw siya, dagdag niya. Nagpapalipat-lipat ang tingin sa amin, medyo garalgal pa rin ang boses. Hindi niya sinabing ang ate niya pala ang magiging dahilan, kaya ko makikilala ang mga anak ko balang araw. Sinabi ko sa kanya na magiging matalik na magkaibigan ang bato niya, at ako sa susunod na 2 araw, at tumawa siya,
at nasaktan siya at tumawa pa rin siya. Pumasok ang mga Reyes sa paligid niya. Isang pamilya na 6 na oras pa lang akong kilala, pumalibot sa akin na parang noon pa man ay may lugar na ako sa kanila. Doon ko iniangat ang tingin ko at nakita sa kabilang dulo ng pasilyo, nakatayo ng napakatahimik sa ilalim ng karatulan ng labasan, ang ina ko na may hawak na kahon ng sapatos. Umalis siya sa ospital at bumalik. Nagmaneho pa uwi sa dilim, umakyat sa kanyang aparador, at bumalik dala ang ebidensya laban sa kanyang sarili gamit ang 2 kamay, tulad ng pagdadala mo ng isang bagay na madaling mabasag. Naghintay siya hanggang sa ako ang lumapit sa kanya. Bago rin iyon, 5 minuto, hiling niya. Pwede ba akong humingi ng 5 minuto? Meron akong 5. Nakatayo kami sa tabi ng bintana sa dulo ng pasilyo. Ang mga ilaw sa paradahan ay gumagawa ng maliliit na araw sa salamin. Ang kahon ay nasa pagitan namin sa bintana. Sa malapitan, nakita ko kung ano ang ginawa ng panahon dito. Ang mga sulok ng takip ay malambot at walang hugis. Ang karton ay himulmol na sa mga gilid. Ang takip na iyon ay naibangon at naisara at naibangon muli ng paulit-ulit sa paglipas ng mga taon. Hindi lang niya itinago ang mga tarheta ko. Palagi niya itong binibisita. Tinago mo, sabi ko. Hindi mo mabasa, pero hindi mo rin magawang itapon. Tiningnan ng ina ko ang kahon, at ang mukha niya ay gumawa ng isang komplikado at mabagal na paggalaw, parang yelong nagdesisyong mabasag. Nang makapagsalita na siya sa wakas, hindi iyon isang paghingi ng tawad. Mas maliit ito at mas totoo kaysa sa paghingi ng tawad. Hindi ko alam kung paano maging mali sa loob ng 14 na taon, Tala. Naniwala ako sa kanya. Marahil iyon na ang pinakatotoong pangungusap na nasabi ng ina ko sa akin. Kinuha ko ang kahon. Wala halos bigat ito. 12 sobre at 14 na taon. At hindi ko siya niyakap. At hindi ko siya pinatawad. At hindi ko ginawa ang eksenang marahil ay pinaghandaan niya. Ang 5 minuto ay para sa iyo. Sinabi ko sa kanya na ang susunod na mangyayari ay may mga kondisyon. Iniwan ko siyang nakatayo sa bintana na walang hawak. Sa paradahan bandang 1:00 ng madaling araw, inilapag ko ang kahon ng sapatos sa upuan ng pasahero ng kotse ko at pagkatapos ay gumawa ng isang bagay na hindi ko lubos maipaliwanag. Hinila ko ang sinturon pangkaligtasan patawid dito at ikinabit ito. 12 Pebrero, ligtas sa biyahe. Nakaupo ako roon sa dilim. Nakapatong ang mga kamay ko sa aking hita, tapos na sa pagpapatunay ng mga bagay sa unang pagkakataon sa loob ng 14 na taon. Umilaw ang telepono ko. Dante, 10:04 ng umaga. Gusto kong ibalik. Lahat. Sabihin mo sa akin kung paano. Matagal kong tinitigan ang mensahe. Paano mo ibabalik ang isang dekada? Ibinaba ko ang telepono, pinaandar ang kotse, at nagmaneho pabalik sa aking tuluyan kasama ang aking maliit na karton na pasahero. Iniiwan ang tanong hanggang sa sumikat ang araw. Makalipas ang 2 araw, sinagot ko ito. Sa isang tapsilogan sa lipa, sa mesang pinili ko ng sinadya, maagang dumating si Dante, na hindi kailanman nangyari sa pagkabata namin. Mukha siyang isang tao na hindi nakatulog, na tama lang naman. Pumasok siya sa upuan sa tapat ko, at tumingin sa paligid sa mga mesa, at sa usok ng kape, hindi naiintindihan kung nasaan siya. Dati akong nagtatrabaho dito. Banggit ko, at pinanood itong tumimo sa kanya. Sa araw, ito ang mesa numero 9. Palagi silang nagrereklamo sa lahat ng bagay. Nagbuhos ang waitress ng kape namin. 14 na taon na ang nakalilipas. Ang kamay ko iyon, ang pitsel ko, ang eksaktong mesang ito. Ngayon, customer na ako. May mga kwentong tinatapos mo ng tahimik para sa sarili mo. Dumating si Dante, na may handang numero. 1,250,000. Gabi-gabi siyang gising at nagkukwenta pati ng interes. Gusto niyang ilipat ang pera. Gusto niyang malaman kung saan ito ipapadala. Hindi sa akin, sabi ko. Kumurap siya. Tala, may utang ako sa iyo. Ang pera ni Lolo Erning ay may trabaho. May tungkulin iyon. At nanakaw ito mula dito. Hinalo ko ang kape ko. Magtatayo ka ng pondo para sa pag-aaral, para sa magiging anak ni Naligaya at Kiko kapag dumating sila. Pangalan nila ang nakalagay. Ikaw ang magpopondo nito sa isang nakatakdang panahon, nakasulat at kung saan makikita ng buong pamilya. Sinalubong ko ang mga mata niya. Isulat mo, Dante, hindi nakakalimot ang papel. Tinitigan niya ako, at pagkatapos ang kuya ko, 37 taong gulang, ay dahan-dahang tumango, at may isang bagay sa kanyang mga balikat, ang bumaba ng 1 pulgada.
na parang isang taong sa wakas ay nabigyan ng sentensya na kaya niyang pagbayaran. At ang pera ang pinakamadaling bahagi, dagdag ko. Sasabihin mo ito ng malakas kung ano ang nangyari sa lahat ng nakarinig ng bersyon niya, hindi sa panggrupong mensahe. Ang mismong boses mo, hindi siya nakipagtalo. Tahimik siyang nagtanong ng isang bagay, iniikot ang kanyang tasa ng kape sa platito nito. At si Mama, may isang katanungan si Mama. Tinawagan ko siya mula sa kotse ko bago ako pumasok sa Star Tollway pabalik ng Maynila. Sinadya ko ito. Ang bahay niya ay hindi lugar na handa akong tayuan at ang buhay ko sa Makati ay hindi lugar na karapat-dapat siyang makita. Ang isang paradahan ang tamang-tamang espasyo para sa amin. Sumagot siya sa ikalawang ring na nagsabi sa aking hawak-hawak niya ang telepono. Nilatag ko ito na walang negosasyon sa boses ko dahil wala naman talaga. May salo-salo ang pamilya tuwing linggo matapos magsimba, unang linggo ng bawat buwan, ang buong angkan sa Batangas. Ang parehong mga tita at tito at pinsan na gumugol ng 14 na taon sa pakikinig sa bersyon niya tungkol sa akin. Sa susunod na salo-salo, tatayo siya sa harap nilang lahat at sasagutin ang isang tanong ng malakas mula simula hanggang dulo. Sabihin kung para saan talaga ang pera. Katahimikan sa kabilang linya, pagkatapos ay naging mas maliit sa harap ng lahat. Sinabi mo ang kwento sa buong kwarto, Ma. Itatama mo ito sa buong kwarto. Hinayaan ko ang katahimikan. Sinabi ko rin sa kanya ang iba pa. Sila ni Dante ay maghahanap ng tagapayo ng pamilya at pupunta roon gamit ang sarili nilang mga paa dahil gusto nila, hindi dahil hinila ko sila. Wala akong hininging luha at wala akong hininging mahabang talumpati. Ang hinihingi ko ay ang katotohanang ibibigay sa orihinal na tagapakinig sa orihinal nitong lakas. Ang pag-pause sa kabilang linya ay tumagal, kaya tinignan ko ang screen para malaman kung naputol ba ang tawag. Unang linggo ng Mayo, sabi ng ina ko. Pinatay niya ang tawag bago ko pa marinig kung ano man ang susunod na mangyayari sa boses niya. Ang pagsabi ng oo at ang pagtayo sa silid kainan na iyon, alam kong magkaibang bundok ang mga ito. Nagmaneho ako pa uwi sa Makati, hindi sigurado kung aakyatin niya ang ikalawang bundok. Noong 3 ng Mayo, 2026, nakatayo ako sa silid kainan ng aking mga magulang sa unang pagkakataon matapos ang 14 na taon. Sa halos eksaktong lugar kung saan noong Oktubre ng 2012, naglakad akong isang biktima at nakitang naghihintay ang upuan ng akusado. Parehong takip dingding, parehong mesa na nilagyan ng karagdagang dugtong para sa mga bisita. Parehong mga tita at tito, mas matanda na ngayon, nagbabalanse ng mga plato. Nanatili ako sa may pinto. Lumang nakasanayan, bagong kahulugan. Nanatili ako sa mga kwarto, ng kusa na ngayon, at umaalis sa parehong paraan. Pumipila na para sa panghimagas, nang tumayo ang ina ko at tinapik ang kanyang baso gamit ang wala kundi ang kanyang panginginig, dahil hindi sapat ang tatag ng kanyang kamay para humawak ng kutsara. Tumahimik ang kwarto, na curious. 14 na taon na ang nakalilipas, simula ni Perla Bautista. Sinabi ko sa pamilyang ito ang isang kwento tungkol sa anak kong si Tala. Ang boses niya ay pantay, para sa eksaktong isang pangungusap, at pagkatapos ay kailangan na niya itong ipaglaban. Sinabi ko sa inyo na ginastos niya ang pera ng lolo niya at huminto sa pag-aaral. Kasinungalingan iyon. Kinuha ko ang pera. Lahat ng natitira. Ibinigay ko ito kay at dito pumiyok ang boses niya, sa gitna mismo sa pangalan ng kapatid ko. At kailangan niyang huminto para ibalik ang tatag nito kay Dante, para sa gimnasyo. At pagkatapos sinabi ko sa inyo ang kwento na natatandaan niyo lahat, at bawat taon mas naging madaling sabihin ito, at patuloy ko itong sinabi. Tiningnan niya ang buong mesa, at ang mga mukha nila. Ang tita na tumawag para pangaralan ako. Ang tito, na inulit ang kwento, tuwing pista opisyal, simula noon. Lahat sila napakatahimik. Pinag-aral ni Tala ang sarili niya sa kolehiyo ng walang tulong, tapos ay sa paaralan ng medisina. Kailangan niyang huminga. Siya ay isang doktor sa silid emerhensya sa Makati. Niligtas niya ang buhay ni Kiko sa kasal. Lahat ng narinig niyo bago iyon, narinig niyo sa akin. Umupo siya. Walang pumalakpak. Walang gumalaw kahit isang segundo. Ang tita ko, na nagpangaral sa akin, ay nakatitig sa kanyang kape na parang gusto nitong lumangoy sa loob nito. Iyon ang punto. Hindi ito isang palabas para palakpakan. Isa itong pagwawasto na inilathala sa parehong silid ng orihinal na pagkakamali. At ang katahimikan pagkatapos
ay ang tunog ng 14 na taong itinatama. Tumayo si Dante pagkatapos at sinabi ang bahagi niya. Mas maikli, mas simple, mas mahirap para sa kanya ngunit mas mainam. Pagkatapos, sa driveway, lumapit ang ama ko sa bintana ng sasakyan ko at inabutan ako ng isang sobre, isang tunay na sobre, nakasulat ang pangalan ko sa kanyang maingat at humihingi ng tawad na sulat kamay. Hindi mo kailangang basahin ito ngayon, sabi niya, at umatras ng hindi naghihintay ng kahit anong kapalit, na para kay Diego Bautista ay isang uri ng paglago. Binasa ko ito noong gabing iyon, hindi para sa akin na isa publiko. Sasabihin ko lang na hindi ito isang pagdadahilan at na nag-sign up din siya para sa mga pag-uusap sa tagapayo kahit hindi ko naman hiningi ito sa kanya. Hinabol ni Ligaya ang sasakyan ko sa driveway. Iwinawas-iwas ang 2 maliliit na sobre, tumatawa at umiiyak ng sabay at nakipagpalitan sa akin sa bintana. Ang bagong address niya sa kulay ubing tinta para sa isang pangako. Hinding-hindi ka na magpapadala ng kahit ano sa bahay na ito ulit, deklara niya. Sa kalagitnaan ng SLEX papuntang Maynila, lumitaw ang karatula ng lipa at lumampas sa aking salamin, sa kabilang direksyon na ngayon, at sa wakas pinayagan ko ang sarili kong suriin kung ano ang nabili ng katotohanan at kung ano ang hindi. Nabili nito pabalik ang pangalan ko. Hindi nito nabili pabalik ang 14 na Pasko o ang 2 bakanting silya sa isang seremonya ng puting uniforme o kahit isa sa 700 gabi na sumakay sa ambulansya ang isang babaeng nag-iisip kung naiisip ba siya ng pamilya niya. Naitama ang record. Ang mga taon ay nawala na lang. Walang makakapagbalik ng isang dekada sa pamamagitan ng paghingi ng tawad at ang pagpapatawad. Laging tinatanong sa akin ng mga tao kung napatawad ko na ba sila, na parang isa itong pindutan. Hindi ito ganon. Ang pagpapatawad ay hindi isang pinto na kakatok ka lang ng isang beses. Kailangan mong patuloy na magpakita. Iyon ang sinabi ko sa aking ina, at ito ang kaisa-isang pangakong ginawa ko sa kanya. Hindi bukas ang pinto, kundi umiiral ito, at ako ang may hawak ng susi. Pagsapit sa boundary ng Metro Manila, nag-vibrate ang telepono ko sa upuan. Ligaya, isang salita, almusal. Makalipas ang 2 linggo, sa isang maaliwalas na Sabado sa kalagitnaan ng Mayo, ang kusina ko sa Makati ay amoy tosino at kape. At nakatayo ako sa sarili kong kalansuot ang sarili kong apron, madilim na asul, saktong-sakto. Isa lang ang pag-aari ko, at hindi ko kailanman inisip ang kulay nito hanggang sa itinuro ito ni Ligaya, at pagkatapos ay sa kahon ng sapatos sa counter at nagtaas ng kilay. Kakulay ng isang asul na kwaderno. Bahala ka na kung anong ibig sabihin yan. Huminto na ako sa pakikipagtalo sa mga simbolo. Dumaan sina Ligaya at Kiko bago ang kanilang naantalang pulot gata. Si Kiko, na-clear na ng mga doktor niya, opisyal nang napatawad ang bato niya, ay pumwesto sa aking lababo at nagsimulang maghugas ng mga kawali kahit pinipigilan ko. Patakaran sa himpilan ng mga bumbero, abiso niya sa akin. Ang hindi nagluto ang maghuhugas. Ang lalaking muntik nang mamatay pagpapakasal sa pamilya ko ay lubos na komportable sa kusina ko. Minsan ang buhay ay kakaiba sa tamang direksyon. Pagkatapos mailigpit ang mga plato, ipinatong ni Ligaya ang kahon ng sapatos sa gitna ng hapagkainan ko. Okay, sabi niya, pinakaluma muna. Binuksan namin ito nang magkakasunod. 12 sobre, 12 Pebrero, 12 magkakaibang selyo. Ipinila namin ang mga selyo sa gilid ng mesa habang binubuksan namin ito. Isang maliit na talaan ng panahon sa papel ng mga taong kinain ng kahon. Binasa ni Ligaya ng malakas ang bawat tarheta. Kakaiba ang pakiramdam na marinig ang sarili mong sulat kamay na ibinabalik sa iyo gamit ang boses ng kapatid mo. Ang pagod na tagasagip buhay ng 2014, ang estudyante ng medisina ng 2017 na ang kayang bilhin lang na tarheta ay may iginuhit na larawan ng pusa. Ang nagsasanay na doktor ng 2021 na nagsusulat ng 4:00 ng madaling araw pagkatapos ng turno. Nang buksan niya ang 2019, 1,000 piso ang lumabas papunta sa mesa. Ang taon ng pagtatapos niya. Bilhan mo ang sarili mo ng litrato na nakatoga. Isinulat ng 22 taong gulang na ako. Padalhan mo ako ng isa balang araw. Ibinaba ni Ligaya ang tarheta at umiyak. Umiyak ng totoo sa unang pagkakataon sa buong pangyayaring ito. Kasama na ang kasal at ang ospital at ang silid-usapan. Hawak ang 1,008 taon ng hindi na ipadalang pagmamahal na nakakalat sa mesa,
Tahimik na iniabot ni Kiko sa kanya ang pamunas sa kusina at hinayaan namin siya kung gaano niya katagal kailangan. Pagkatapos ay tumayo siya. Kinuha ang ikalabintatlong tarheta sa aking refrigerator, ang tarheta noong Pebrero, ang kaisa-isa sa loob ng 12 taon na talagang nakarating sa kanya. Ang bitbit niya mula sa Batangas at idinikit ito sa pinto ng ref gamit ang isang bato balani. Gitnang gitna. Dito ito nakatira, anunsyo niya. Papasok na ng pahilig ang liwanag ng hapon nang umilaw ang telepono ko sa counter. Isang mensahe mula sa ina ko. Walang mga salita, isa lamang litrato. Ang asul na kwaderno na nakabukas sa pahina kung saan may 3 pangalan, nakapatong sa isang mababang mesa sa tabi ng isang kahon ng tissue at 2 silya. Ang kilalang-kilalang muebles ng opisina ng isang therapist, dinala niya ito, ang una niyang sesyon. Hindi nakakalimot ang papel. At ngayon mukhang nagpapatherapy na rin ito. Matagal kong tiningnan ang litrato. Pagkatapos ay itinaob ko ang telepono sa counter, sa tabi ng nakahanay na 12 selyo, at kinuha ang pitsel ng kape dahil walang laman ang tasa ng kapatid ko at naroon siya. At ang mga tao sa loob ng kwarto ay mas mahalaga kaysa sa mga tao sa pinto. Sasagutin ko ito mamayang gabi, siguro sa sarili kong oras. Ang pinto ay bukas kung gaano ko man lang piniling buksan ito, at ang susi ay mananatili sa akin. Hindi iyon pagiging malamig. Iyon ang buong aral. Ang tagapangasiwa ng pagkain. Tinawag ako ng aking ina minsan. Hindi siya ganap na mali. Sa sarili kong kusina, para sa mga taong hindi kailanman tumigil sa pagiging akin, nagsisilbi ako. Kaya ngayon tinatanong kita, kung ikaw ako, pagkatapos ng kasinungalingan, ng kwaderno, ng kahon ng mga tarheta para sa kaarawan, imbitado ba ang nanay mo sa Noche Buena? Bubuksan mo ba ang pinto ng buo? O isang siwang lang ang nararapat sa kanya? Sabihin sa akin kung bakit sa mga komento. Binabasa ko ng 2 beses ang mga mahahabang komento. At kung natagpuan ka ng kwentong ito sa tamang panahon, sumubaybay ka dahil may marami pang tao diyan na nabura sa sarili nilang mga pamilya at ang kanilang mga kwento ay nararapat ding marinig at malaman ng lahat.